morning. It is the day 5. Or kung ika-count natin, sinasaid 1 week na tayong no work because it's the Songkran holiday. So ngayon, parang last minute decision. Wala talaga akong tulog, guys. Hindi dahil nagpa-party-party ako. But then, dahil di ako makatulog for some reason. So, papunta tayo sa Silom Thai Cooking School. And isa din to sa mga pwede nyong gawin when you are here in Bangkok. So, ayan, naglalakad muna tayo. So, nasa Chong Nonsi tayo kanina. Tapos naglalakad lang tayo ngayon. Papunta dun sa Thai Cooking School. So, I hope di tayo mababasa today. Kasi, holiday talaga dito, guys. Sana hindi tayo mabasa talaga mamaya. Dito, merong mga nagtitinda ng mga power guns. Well, it's water guns naman. Pero, ano yan, yung iba, feeling ko, yung malakas talaga na power guns. But I don't know if that's allowed though. So you just have to make sure you follow the rules to the do's and don'ts when you're water partying, water splashing. I used to remember din kasi, guys, long before, friends who know where I'm from, we also celebrate a big party, although it's not really, parang mag-water splashing. But it's more of like paint. So ayun, kailangan lang tayo dito konti. Tapos yun natin kung mahanap natin yung school. Anyway, it's still 8:26. I'm supposed to be there at 8:45. So, ayun. Pakita ko lang sa inyo, guys. Yung nakikita nyong red. Yung red bus. Actually, nakakasakay ako niyan. Kasi nga, minsan nung sa work before, sinasakyan ko yan kasi mas convenient eh. Hindi kasi ako nagta-taxi before, pero ngayon nagta-taxi na ako. So, ayan. Ang daming nagsisell, guys. Against the light. 5 more minutes. Tapos, ayun ako. Pinag-prepare ko talaga di ako mababasa namin. Already bali na, guys. It's the festive season anyway. Kalat-kalat ang book natin dito. Pinabagalan ko lang yung lakad ko, guys. Kasi, tapos muna kaya tayo ng road baka maano pa tayo dito eh. So by the way, guys, if you're in Bangkok, you should really try to look left and right. Yan yung ko dito. Natutunan ko dito for living more than a year. Ayun, kahit yung first few days na nagsistay ako dito, guys. Ito hindi pa ako nag-work, like nagsistay lang dito. Ko talaga na dapat yun ka na lang talaga left and right, like both sides in general. So ayun, nasaan na ba tayo? Check natin. Few kilometers away. Sana nag-cross na ako dun. So anyway, lakad muna tayo, guys. This one, in Thai name, Gra Pao. Gra Pao, this one. You can order Pad Gra Pao.
And today we use this one, Thai basil or sweet basil. So this one smells strong. For you, Medium. medium. The smell from the curry paste. Okay, now everyone can add the eggplant and carrot inside. And then you keep stirring. The last one. Heavy. Let's go. Smash it. Countdown in 5, 4, 3, 2, 1. Well done. At your home, can use the blender.
everyone! So today, ating kasama yung ating sponsor sa J5. So sa last vlog, nakikita niyo siya sa J5. So today magtatagalog tayo. Kathleen! Hi! Ano tawag mo sa subscribers? Ka-trippers. Hi, ka-trippers! Mag-sip muna tayo kasi ma-hot seat si Kathleen. So guys, andito pala kami sa Victoria. Victoria sa M40. Okay. So ang question about Bangkok life. Okay. First, what do you love about Bangkok? First, yung mga tao. Kasi they're very nice at saka yung environment mismo for me compared sa mga cities na natirhan ko before, relaxing. FYI lang guys, Kat has been to Singapore Singapore and then Shanghai. and Shanghai. So sa China. And then pangatlo niya itong overseas employment yung Bangkok. And by far, anong rank ang Bangkok? Rank in terms of Favorable yung country or yung I think life? kung OFW ka or you work ka overseas compared sa Philippines kasi very similar ang Bangkok. So, hindi ka super maku-culture shock. So, tsaka yung tao parang similar lang din in terms of yung galing. Yeah. Hospitable din sila. Hindi ka super mahirapan mag-adjust. So, bale guys, these are our own opinions. Yeah. Okay? And then, dahil sa experiences namin dito, kaya yan yung nai-share namin sa inyo. But to each his own. And kung meron man kayong experiences that are exactly opposite from ours, that is of a different story. And ito yung experiences namin. So, kaya yun yung mga sinishare ni Kat. Sinasabi ng karamihan, bakit sa lahat ng countries Bangkok pa? Ano yung mako-comment mo doon? First, malapit lang siya sa Philippines kasi Asia pa rin. And then, in terms of salary, sa job natin, higher pa din compared sa Philippines. And then, weather is similar to the Philippines. Yung baba. And, masarap yung food. Oo, masarap talaga yung food, guys. Masarap yung food, tsaka I think, hindi ko alam in terms of ranking pero alam ko sa mga expats, isa to sa mga pinupuntahan talaga. True yan guys, kasi nagiging hub na din to sa international companies. From friends that I've met who working here, meron talagang mga satellite offices that are based in Bangkok. Ayun, kaya Bangkok has been a melting pot of cultures talaga. Ayun. Saka in terms of what cost of living, mababa siya. Yan. Kahit sa Manila if you compare it, mas mataas ng cost of living ng Manila compared sa Bangkok. Kasi guys, kung tutuusin you may have seen this in some of TikTok videos or na-share ng mga friends nyo who were living here or currently living here na kahit sa electricity guys, mas mura pa rin siya kahit i-compute mo. And then, I think, kung ako yung tatanungin sa question na yun kung bakit Bangkok, although people tend to think that it's similar to the Philippines, I think mas better yung cost of living dito. So, if priority nyo or yung goal nyo is to save and increase your financial throughput, I think mas better dito. And in terms of safety din, kasi di ba kakavisit ko lang sa Manila. Oo, kakauwi niya lang guys, Few days ago. hindi last week. Few days ago, kasi sungkan nga dito guys. So yung phone, like hindi ko siya ilalabas sa dito, in terms of safety, mas I feel safe. Never akong nakat-call dito guys. Kahit may one time na dumaan ako sa downtown ng gabi na may nagiinuman, very rare yari. Walang cat-call. Wala lang. Ikaw, may na-experience ka Nakat ba? ko lang sa Maynana. See, to each is own. Pero mga ano yung lang sa Nana din naman sa kasi. Nana lang, oo. Yun, Kasi ano, iba yung environment doon. Interesting din yung environment doon. So, as of Nana, interesting din yun. pero mga twice lang naman. Then when it comes to phones talaga guys, kahit nalalagay nyo dito sa table or minsan nga naiiwan pa with
Siguro sa, sa Terminal 21. Naiwan mo? Kumain ako. Nag-order ako ng iwan dun sa table. Ano O balik. Gano'ng katagal? 5 minutes. Oo, matagal na din siya. Kasi Next question is, would you choose a country na yung exchange rate is very high compared to or over Bangkok na approximately let's just say 1.56, 1.60 lang yung exchange? personally, sa akin hindi. Hindi yun yung basis ko. Ang basis ko is kung magkano yung offer. Siyempre. That's one. And hindi ko na-consider na ngayon kino-consider ko na yung tax, yung income tax. Yeah. And So, siguro mga tips or mga takeaways. Kasi the reason why I'm making this vlog is because nung wala talaga akong idea because I am direct hire and direct hire din si Kat. Wala akong masyadong idea kung ano talaga yung mga situation na I would possibly encounter here sa bank. And I can only get those information from the internet, which hindi mo naman masusure kung, diba, it's a legit information. Kaya this vlog hopefully will also help other kababayan to also have information or a glimpse of Bangkok or Thailand at least, para may information kayo when you come over. So, mamaya-maya, before we close this vlog, or interview, showbiz! parang ano siya, artista from Philippines, Yes. tapos in-interview sa Bangkok. Ano namin, kung ano yung mga tips na masashare namin at information, useful information that you will also have to consider when you choose or get an employment in Thailand. Or sige, Bangkok na lang. Kasi I'm not very much accustomed kung ano yung mga kaganapan sa provinces ng Thailand. So next question. is, if you were to rank China, Singapore, and Bangkok, number one as siguro yung pinakagusto mo. And then number 3 would be yung least favorite mo lang. Not totally hindi mo gusto, but it's just your least favorite. Shanghai, yung primary reason ko kasi yung what do you call this, yung environment niya, although kailangan mong mag-aral ng Chinese to be able to enjoy the city, pero yung gusto ko yung mga tao doon, although baka madami ang magko-comment or magre-react, but they're very warm. At least yun yung experience ko when I was there because I was really trying to learn the language. Ang ganda din ng Shanghai, ang ganda niya i-explore. Tsaka yung weather, na-enjoy ko din. So Shanghai, and it's very safe. Kahit na maglakad ka doon ng 3 a.m. mag-isa, kasi ang daming CCTV. Yeah. So, yun, Shanghai. And then So, second Shanghai one, is number 1. Bangkok siguro. Wow! Pumagit na ako. Kasi Bangkok naman, safe, relatively safe pa din, and very relaxed compared sa demand sa job sa Shanghai and Singapore. Okay. Parang nag-react. Iba yung experience niya. Yan yung mga non-verbal. At yan ang sasabihin ko sa'yo. Disclaimer lang kung anong sinasabi niya based on her experience and iba yung Yeah, so mas relax ako dito. Although very demanding siya sa time kasi kahit mga 11 p.m. gumagawa pa din ng reports. Pero in terms of yung stress galing sa client, mas relax ako. Okay. Tapos Singapore, yeah. Kasi sa yun Singapore, yun. grabe yung stress ko doon. So, yun guys. Kasi depende talaga sa goal nyo. Kung ano ba yung current goal nyo. Is it saving? Is it getting a permanent residency? Which ako personally don't have much idea about it kung dito sa Thailand. Dito alam ko wala. Sa tingin ko din wala. Unless you marry and then work on your papers. Actually, sa internet, may research ko yun. Sa internet Nagplano meron. siya guys, kaya nag-research siya. Meron. Pero nung tinanong ko yung Filipino coding natin, wala daw. So baka hindi, if yun yung priority nyo, although
baka hindi, but madali ang, so far, madali daw yung dependent O visa. So if you have a working visa and Madali work lang. permit, madali lang yung mga dependent O visa. So madadala yun yung mom nyo or yung, parang first kin ata. Oo, ganun. Pero yun lang na I've heard, even from different nationalities working here, that it's quite difficult even though English lang yung meron kasi mga jobs na hindi pwedeng ibigay sa foreigners because they give value to their own citizens. Kaya medyo mahirap. And sabi nila swerte daw yung mga may work permits talaga dito. Because let's just say guys, kahit nagdi-DJ lang kayo dito and guest DJ lang kayo and nag-work kayo, that is illegal. That is illegal in Thailand. So, pwede kayong mapadeport. Which recently, dahil maraming mga parties ngayon, Songkran, kapag-deport ng mga nationalities and they have no proper documentation and work permits. Ayun. Yung 90-day. O siguro Report. yun guys, yung 90-day report. Kasi nga, Pero- even if you have work permit and visa, kailangan nyo pa din mag-report 90 days. Every 90 days, so that's every 3 months. Then change lang yun pag aalis ka naman sa akin, nagbabalik ulit. But it's still the same. Still 90 days when you enter Thailand. So ayun. Pero kaya siya online, di ba? Nagkakaproblema. Nagkakaproblema lang. Kaya online pero nagkakaproblema. So not everyone has to come to the immigration and then have to do the 90 day. But in some instances, like mine, parang twice pa lang ako na-approve since I stayed here online. Next question. Parang nakabalong ko sa question. Pag may mga Number 1 culture shock when you first came. In Thailand na lang. In Thailand. Teka, hindi ko maalala. Parang wala naman. Wala. Wait. Siguro yung ano na lang. Yung mga bata, bawal makawalan sa pera. Oo. Oo, yan pala. Parang, at saka yung ano, Yung paa. Yung paa. Yung Oo, bawal. yung bawal gamitin yung paa. So, yung sinasabi ni Kat guys na hindi pwedeng hawakan sa ulo kasi sacred kasi dito yung ulo nila. Kaya nag-uwayan sila, nagaganon sila. So, bawal. And yung paa, pag may ibibigay ka or paano ba? dapat Gagamitin mo hindi yung paa mo, parang hindi kasi madumi sa kanila ideal. yun. Kasi madumi yun eh. Oo. Pero iba yung atin na maduming literal talaga na paa guys ha. Yung madumi is like it's the lowest siguro sa body nila, like yung highest would be the head. That's why they give more respect to doing the Y. And sinasabi sawadika. Wala akong masyadong culture shock Wala. dito. Wala. Pero siguro kasi dahil galing na din ako sa Singapore siya. Kaya wala masyado. Walang Ikaw? masyado. Pero bang culture shock dito? Feeling ko meron nung una. Pero hindi ko na din matanda. Wala. Parang Feeling ko mali yung meron masyado. nung una, pero hindi ko Oo, matanda. meron. Actually, meron. Hindi sa, ano kasi nga, dahil Yung galing ako tax? sa Singapore. Ay, Na culture yun culture talaga. shock. Galing akong Singapore tsaka Shanghai. So, fast-paced itong both cities na to. Oo. So, nung nandito ako, sobrang napafrustrate ako. So medyo, meron kasing tinatawag na, sa ano ko lang to nababasa guys ha, and sa experience ko din, na merong Thai time. They don't want to be rushed. Kaya, when you want to rush, kaya meron yun even sa lanes ng saan ka magsistand. You stand on the right, and then let the left side pass through. Kasi sa escalator, sa stairs, ganun. Kasi pag nagmamadali ka, keep the left side open talaga. And then you can wait on the stand, waiting on the right side. Parang may tight time sila, oo. Hindi nila gusto masyado yung nirarush sila. But it can be different, but yan yung observation ko. And sa mga nababasa ko din about tight time. And Pero experience. kasi, oo nga, dito nga, dahil nga mababagal sila. So, since ikaw yung
foreigner, ikaw yung mag-adjust. Bagal guys, hindi yung negatively na bagal-bagal Meron lang talaga silang Relax own lang pace, talaga relaxed sila. pace, ganun. So, nag-adjust na, right? So, ngayon, relax natin. San banda? Uy, relax na po. Pero totoo guys, hustle-bustle talaga dito. If you would say it's sikat from Manila. So how similar really is? Like, is it even close enough? I think similar lang Similar Oo, lang. for me. Siya yung mas makasasabi guys kasi Oo. hindi ako from Manila. So, Parang similar lang in terms of, yun nga, kung sa workload at yung stress, similar lang. workload at stress talaga. Similar lang. In terms of, ano ba, we won't compare economic progress guys kasi hindi naman kami economist. But siguro with the, we will be more specific, for example, transportation. How convenient is it? Transportation, very convenient compared Very sa convenient, no? Kasi although nagda-drive ako sa Philippines, Kala ko sabihin niya, nagdadrive ako sa bangko. dito kasi parang feeling ko kahit yung pagkuhan ng Grab, hindi na siya ganun kahirap. Sa Philippines medyo mahirap. On certain, like peak hours, mahirapan ka kumuha. Tapos, dito, accessible yung BTS, yung train Oo, station. So, sobra. kung peak hours, pag nag-train ka, hindi ka affected ng traffic. Yun guys, kasi especially pag rainy season dito, around July to October, naku, good luck talaga sa traffic. Kahit 1 kilometro ka lang, aabot ka ng 2 to 3 hours. Kaya, Very convenient dito. pag nandito ka, best na yung condo or yung tinitirahan mo, malapit sa BTS. Oo, yan yun. So, i-enumerate namin mamaya ano yung mga i-consider nyo kung lilipat kayo dito or mag-work kayo dito. So, by the way guys, speaking about the traffic and then the convenience of transportation, kung naka-try kayo na mag-commute around Bangkok, comment down below kung ano yung mga experiences nyo din and kung feeling nyo convenient din ba talaga. So, for us to close this vlog, ano yung mga tips mo? Or tips muna ni Kat sa mga taong nagbabalak na tatanggap ng employment dito sa Bangkok or magsisik ng employment dito sa Bangkok. Ano yung mga bagay-bagay, tips or things to consider? I think yung first one is tanungin mo muna kung gaano ka-willing yung employer mo to process mga kailangan requirements. Kasi munti. Mahirap guys. It's a long process really. It took me months to have all those documents ready. At willing ka rin to go through all. Kasi ako, thankfully, kay Tele, hindi ako nahirapan. Kasi siya yung una. Ako kasi yung tester, guys. So, kung sa powder, ako yung nakalagay na tester, try me. So, pagka ganon, ako yung madumi na. Sikat yung bago pang nakapack pa yan siya. So, yun That's number siguro. one. Kasi may mga, I've heard, mga employers, hindi lang sa bangko, sa ibang countries na nag-give out. Especially direct hires, guys. Kasi yung pangalawa is na yung salary mo is enough to support your like lifestyle here. Yung gusto mong lifestyle here. Kasi pag tumanggap ka naman ng sobrang baba, wala ka nang maipadala sa Pilipinas. True. Especially kung yung goal nyo is magpadala sa pamilya, which I think most people in general, their reasons for coming overseas and or working overseas is to, fend for their family. And then, ayun. So, kung yun yung goal nyo, that's one thing you should consider. Yung offer sa inyo and yung location. Right? Yeah, Kasi location. yung expenses Tsaka ano din, kasi dito sa Bangkok, you can live frugally, pwede din. Tingnan mo naman sila. Di tayo You can live frugally, pwede din mas magastos. Depende sa'yo. Yeah, so kung nagtitipid ka, madami namang mabibilhan dyan na tipid. Oo. Tipid tips from Yes. How true na makakain ka ng 30 baht. Makakain ka ng 30 baht. Hindi ako. Hindi si... Mayaman kasi si Hindi Kat kasi dun, guys. nagluluto ako. Ay!
May time na kasi ako. At dahil, noon guys, martyr ako, nagluluto ako dahil sa tipid tips ko. Eh ngayon, nasa sa'yo yan, kung gusto mong reserve na lang yung energy mo. So, hindi na ako nagluluto ngayon. Pero ito yun. Totoo, you can eat something for 30-35 baht. Punta kayo Terminal 21. Dun sa Food court. Oo, sa food court ng Terminal 21. Pag pupunta kayo Bangkok, try nyo guys. Sabihan nyo ako sa baba. Comment kayo. Kung wala talagang 35 baht na may rice at kanin. May rice at kanin. May rice at ulam. wala palang ulam, kaya May mango sticky rice pa kayo for 60 baht. Win-win. So, yun yung kay Kat. Tsaka isa pang tip, in general, kung gusto nyong like mag-abroad, hindi lang sa Bangkok. Willing kang mag-adapt to changes. Yeah, so, Mga jowa nyo, naiiwan nyo dyan. jowa talaga. kasi- Iwan yung jowa. Mga naiiwan nyo dyan, guys. Pwede naman papuntahin yung jowa dito. Malapit lang. Oo nga. Ganun. Maghanap na lang kayo dito ng jowa. Madami dito. Iba-ibang lahi. Baka sabihin ng iba, ini-encourage natin, punta kayo dito kasi marami kayong majojowa Pero dito. hindi na long distance. So, ayun guys, yun yung kay Kat. How true? Mura. Mura ang Bangkok. Mura siya. For you, is it true? Compared sa Singapore and Shanghai, sobrang mura. Mura. Although hindi lahat. Accommodation. Even if accommodation yung pinakauna. Ay, sobra akong fascinated sa nila. Sa food nila dito. Kasi guys, yung iba, nationals talaga from that particular country, dinadala yung food dito. So let's just say for example, Spanish food, Italian food, Italian chefs, Japanese chefs. Although it's not really as authentic as it could be because you're not really in the country of origin, but then it's as close as you can get when you're in Bangkok. Kasi nga, yung mga chefs dito, and then there's a lot of workshops. When in fact, Ikaw lang galing mahilig ko sa lang sa mga workshop. Maraming things to learn from here. Madami ka din gagawin dito, hindi ka mabuboard. Oo, totoo yan. Kasi kahit yung pag-golf, noon. Gusto mo mag-golf, merong mga golf stores dito. Horseback riding, merong mga horseback riding dito sa Royal Headquarters. Marami magagawa dito. Mahirap lang mahanap dito, Diyos. Pero hindi na. Ay, hindi na. Ala, hindi nahirapan yan. Tingnan mo nga sila kung hindi ka nahirapan. Dito ka. Madami naman. Joke. Balik na lang tayo sa things to consider, guys. Daming na. Pero may enjoy mo dito ang living here. Kasi nga, ang Oo. daming gagawin. Daming activities. Madami kang magagawa na for free. Katulad ngayon, Songkran ngayon. Oh. Dun ka sa Siam, may mga rituals doon. Mag-expose ka sa ibang culture, ibang religious practices. Kung open ka naman, open-minded ka naman, and you're willing to, try to immerse yourself into a different culture and practice. Yun nga. Dapat maging open-minded ka. Oo. To learn yung culture, tsaka mag-adjust. Sabi ko ganun, open-minded. I think same lang din yung mga things to consider. Yung offer, Yeah. yung... Ano yung sinabi mo pa? At saka, siguraduhin yung legit yung company or kung Ayun. yung agency na mag-hire. Oo. Kasi pahirapan talaga yung legalities dito when it comes to documentation, guys. It wasn't that easy to get all those. Like, it took effort, time, ganun. So, I think to consider din is yung location ng work nyo na hopefully, you can find a place near to your workplace. Kasi nga, for one, traffic. Secondly, when it rains, it really pours. And third, I think mapapasave din kayo. Although BTS is not cheap, guys, kung the expenses would accumulate over time, I think hindi siya that cheap.
Pero it gives you convenience naman and then your energy save nyo na lang for work. So, ayun, okay lang din. So, I think mas napapamura lang kayo in the sense that hindi kayo mapagastos sobra ng transportation. Pero kahit yung Grab, relatively cheaper siya compared sa Philippines. Okay, before they come, ano yung mga helpful tips before they come? Helpful tip. Like example, approved na sila, they will be flying. Besides having your OEC ready, Yung mga requirements sa immigration. mga Philippine requirements. Yun yun. Siguro before pa sila pumunta, maghanap na sila ng mga potential na places na gusto nila. Oo, totoo. Mag-search na kayo, guys. Matanong natin si Kat, how did you find, what were your ways or methods finding your previous na lang, previous accommodation? Lang ako ng agent. So, siya naghanap ng agent. Kasi dito naman, sa Singapore siya sa Shanghai, magbabayad ka ng agent's fee. 35 to 50% of yung rental fee. So dito ba sa Bangkok, Dito, naghanap ka? Oo, naghanap ako, pero libre. Oh, kasi Walang nga bayad ng guys. agent's fee. Kasi nga guys, to my knowledge, I think meron na silang cut from the first rental fee. First month rental fee, I think. Wala at all. Yung agent, wala ba sa'yo? Parang Sa ang akin nagbabayad, wala. Ang nagbabayad yung owner. Ah. Kasi sa Singapore, owner, tsaka yung nagre-rent yung magbabayad. So, 35 din ata or 50%, I forgot. Pero sa Shanghai naman, ganun din. Ah. Dito, yung owner lang. Yun. So yun, so ano na kayo na, minus na yung agent's fee. Tapos, pwede kayo maghagil. Oh, Mga, good tip yan guys. Mga Pero wag naman yung 50% na habi. mga siguro 3 to 5,000 baht lower. Oh, very good. Usually lesser pag you would rent it for a year. Oo, 1 year lease. oo. Kasi usually, tinatanggap yung mga 3 months, 6 months, but it would come out like way more. Ang ano lang, ang tip lang kung may pets kayo, katulad ko yes. may sakong pet, mas mahal yung rent. Tsaka merong mga condo na nag-charge sila ng pet fee annually. Yun. So yun lang, mas mapapamahal lang kayo. Pero in terms of bringing naman yung pet nyo, wala masyadong requirements. Manual kasi yung akin, guys. Sakay cut automatic. Akin manual. Iniisa-isa ko yung mga 3 to 4 stations away from my workplace. So, sakay ako BTS, baba ako ulit, ikot-ikot ako. Ano ba yung pinakamalapit? Tapos nagtitingin-tingin ako sa, Hindi ka naghanap ng agent? eventually, nahanap ko yung agent. Pero ako na yung nakapili talaga ng like place. Like, I know the name of the ng condo. agent. Kung saan ako parang online lang din. Online. Tapos yung agent, tinanong niya ako kung ano yung mga parang places na gusto kong tignan. Yun. Oh, yun guys, yun. Pero sa Tapos akin- yun, 2 months deposit and then 1 month advance. Ayun guys, you have to consider that. Kasi kung papunta kayo dito, wala pa kayong sweldo. Especially if wala kayong signing bonus. Or even so, if kahit meron, hindi abot. You would have to pay at least 2 to 3 months rent in advance before you get to sign the contract of lease. So, to be safe, let's say 3 months, kung 10,000 per month yung rent nyo, then you have to prepare 30,000 baht. May mga landlords or owners na hindi tumatanggap ng other currency, and I think mas fairly equal naman kung yung ibibigay nyo is in Thai baht currency na. Tapos make sure lang na yung deposit na yun is na-stipulate sa contract of lease nyo na nabigay mo yan. And anong conditions para mabalik sa'yo. Kasi generally, mababalik yung 3 months deposit sa inyo kung walang damages na may include sa the entire stay nyo in the contract. Yun, I think yun lang. Tapos tipid-tipid sa umpisa. Oo, mahirap guys. Ako nagsimula, medyo mahirap. Di pa ako makabili ng bed topper. Sa couch pa ako natutulog. Yeah, Tiis-tiis. Tiis-tiis. Kaya naman. Kasi after a few months, saka na lang. Kain-kain sa labas. Totoo. Mahal ba for you ang kumain sa labas? Kakain lang natin, kumakain na yun. Siguro kung araw-arawin mo, mahal Oo, talaga. kasi guys,
VAT. That's 7%. If, correct me if I'm wrong ha. Pero sa pagkakalam ko, VAT and service charge. The VAT is I think 7 or 10%. Medyo malaki. Parang isang order na din ng pagkain. Kahit yung delivery kasi di ba dati hindi ako nag-deliver. Oo. So nagpapadeliver lang ako sa Grab. Mahal siya compared sa yung magluluto. Yun nga lang, pagod ka na pag weekend. Oo. Pero kasi ako parang mas gusto ko yung naman. So yun, nagluluto ako pag weekend, mas tipid. So the whole week ko na siyang kakainin, tapos luto ulit the next week. Yun na din baon ko, nababaon ko. Oo. Kasi, Para tipid. Para tipid. Oo, Tsaka guys. less coffee, bili ng coffee. Less coffee. Napapa-more coffee ako ngayon. Hindi, nagpe-prepare ako ng sarili kong tea. Ay, pero nag-brew ako sa umaga. For one reason, wala na akong time bumili or magpa-deliver. Magastos pa yan. Secondly, may coffee naman. Nakapag-brew naman ako. Why not? So, ayun guys. Tipid-tipid. Pray. Tibayan ng loob. And then go lang. May mga dreams kayo, may mga plano kayo, ayun, mga stepping stone, ganyan. So yun lang guys ang share namin. Again, disclaimer po, those were our personal opinions from our, kahit nga kami ni Kat, experiences. Kaya, whatever you decide on is really your personal decision, and at least, panindigan nyo yung gusto nyo talaga. And gawin nyo yung gusto nyo. Life is too short, guys. Na gawin nyo na lang kung ano talaga yung nasa puso nyo ay nagpapasaya sa inyo. Boom! Parang wala akong travel for a year. Ka-trippers tayo pero wala akong travel for a year. Kasi may mga... Nag-travel ka naman locally locally. Oo, pwede na. Iba yung international, yung nag-jacket-jacket ka, gano'n. Yung sabi mo, iba yung weather sa Shanghai, yung nagbubonit-bonit ka, yung mag-earmuffs ka. Ayun guys. So thank you guys. I hope you find it useful, and if you're coming to Bangkok or Thailand, we hope that you are excited as we were excited in our journey. And sana nakatulong sa inyo to at least, give you more information. Kapkun ka. Sawadee ka. Bye-bye!